Maligayang Pasko sa ating lahat mula dito sa Malacanang. Ang Pasko ay isang okasyon para sa mga bata dahil sa araw na ito ay ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoong si Hesukristo. Para sa espesyal na araw na ito, naghanda ang PNA Headlines ng mga kwentong kaugnay ng mahalagang pagdiriwang na ito na ihahatid natin mula mismo dito sa loob ng Malacanang. Malaking bahagi ng maraming kultura at relihiyosong tradisyon ang mga ninong at ninang. Sila ay tumatayong mga pangalawang magulang na pinipili upang makapagbigay ng anumang suporta para sa maayos na pagpapalaki ng isang bata. Pero gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng mga ninong at ninang? Narito ang report ni Stephanie Sevillano. Sa maraming kultura at relihiyon, isang mahalagang tradisyon ang pagkakaroon ng mga ninong at ninang sa buhay ng isang bata. Ang kanilang papel ay hindi lamang limitado sa pagsuporta sa spiritual at moral na paglaki ng bata, kundi pati na rin sa pagbibigay ng gabay at pag-alaga. Sa bawat bata na binibinyagan, isang espesyal na selebrasyon ang ginaganap kung saan pinipili ang mga ninong at ninang. Sila ang magiging gabay at tagapagtanggol ng mga bata sa kanyang paglalakbay sa buhay. Gaya na lamang ni Manuel Garcia na higit 20 na ang inaanak. Siguro mga 20 plus yan ang inaanak. Kasama na nga doon yung inaanak sa kasal at sa binyag. So, siyempre, di mo na pwedeng hindian, di ba? Kasi bawal nga rin tumanggi pagka ganyan. Lalo na yung pang-una. Ayon kay Manuel, 19 years old siya nang unang maging ninong. 19. Sa ano lang sa ninong sa binyag. Pero itong mga lately na siguro nasa ano na ako, no, mga 40s, doon ako pang ako nakaging ninong sa kasal. Samantala, nasa 10 naman ang inaanak ni Mary Jane Francisco. Bagamat masaya siya na maraming kumukuha sa kanya na maging ninang, aminado siya na kailangan ding paglaanan nito ng budget tuwing sasapit ang Pasko. Excited. Hindi. Excited magtago. Ayon kay Mary Jane, 17 years old siya nang unang kunin na ninang. Wala, ano lang eh. Pag may pumunta, cash lang binibigay namin. Hindi na kami nagpe-prepare ng regalo. Kasi hectic schedule. Tsaka hindi mo rin alam kung pupunta. Oo, hindi namin alam. Basta pagka pumunta, cash lang, prepare. Para naman kay Ernesto Fulgencio, presidente ng isang homeowners association, madalas din siyang kunin na ninong tuwing binyagan. Sa kasalukuyan, nasa higit 20 na ang kanyang inaanak. 15 years old pa lang umano siya nang unang kunin na maging ninong. Nag-umpisa yan sa pamangkin. Puro pamangkin. Tapos puro kamag-anak naman halos yung iba, kumpare na nitong huli. Arya, bukod sa material na bagay ay importante rin na magabayan ang mga inaanak. Responsibilidad ng isang ninong na yung alam mo yung kumpare mo is wala na, siguro mas doon mo mailalabas yung abilidad mo para makatulong sa kanila. Kasi meron tayong tinatawag na kumisan, doon sa araw na yun naging ninong, pero pagdating sa panahon, wala na. Diba? So, mga ano ko lang, ang kaalaga dyan gabayan natin yung mga bata hanggang sa paglaki. 14 years old naman si Joey Bautista nang unang maging ninong. Ayon sa kanya, sang-ayon din siya na bukod sa pera ay mas mahalaga na magabayan ang mga inaanak hanggang paglaki. Siyempre, hindi mo pwedeng tanggihan nyo kahit anong edad mo eh. Basta kinuha ka ninong, sabihin, gagampanan mo yung bilang maging pangalawang ama sa kanya. Kasi may trabaho rin naman ako noon eh. Kumbaga, tumutulong ako sa magulang ko magtinda-tinda. Mga panahon ng bata pa ako mag-anak ng binyag. Kahit pa paano, may naibibigay naman ako kahit yan. Sa Kristiyanong tradisyon, ang pagiging ninong at ninang ay kaugnay ng sakramento ng binyag at nagdadala ng responsibilidad na gabayan ng bata sa kanyang pananampalataya. Habang tumatagal, ang konsepto ng pagiging ninong at ninang ay patuloy na nag-e-evolve. Sa kasalukuyang panahon, ang mga ninong at ninang ay mas nakatutok na rin sa pagbibigay ng emosyonal at pinansyal na suporta at pagmamahal bukod sa aspeto ng pananampalataya. Para sa PNA Newsroom, ako si Stephanie Sevillano.
Hindi kumpleto ang Paskong Pinoy kung walang nangangaroling at kumakanta ng mga awit pamasko sa tapat ng mga tahanan. Ang pangangaroling ay isa sa mga pinakakilalang tradisyong Pilipino na nagsisimula kasabay ng unang araw ng simbang gabi. Maraming awitin sa kasaysayan ang sumikat dahil sa makatotohanang paglalarawan ng diwa ng Paskong Pinoy. Sa ulat ni Bench Bondok, alamin natin ang mga kantang naging espesyal na bahagi ng pagdiriwang ng Paskong Pinoy. Ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Sa araw na ito, nagsasama-sama ang mga pamilya, kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Kilala ang Pilipinas na may pinakamahabang panahon ng pagdiriwang ng panahon ng Pasko. Pagpasok pa lang ng bare months, maririnig rin ang mga awit pamasko na naghahatid ng kakaibang saya sa mga Pilipino. Pagsapit naman ng Disyembre 16, nagsisimula ng magbahay-bahay at umikot ang mga bata para naman mangaroling. Dala ang kanilang mga tambol, pinagsama-samang tansan at iba pang mga bagay na lumilikha ng tunog, aawit ang mga bata ng mga kantang pamasko at kapalit nito, binibigyan sila ng barya, pera o candy bilang pamasko. Nagsimula ang pangangaroling sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila sa pamamagitan ng koro na umaawit ng mga villancico. Ito ay uri ng musikang pinapatugtog sa mga banal na pistang Katoliko na sumikat noong ika-15 hanggang ika-18 siglo. Pagkatapos ng panahon ng mga Kastila, napalitan ang villancico ng mga awiting Pilipino at Ingles. Kalaunan, naging bahagi na ang pangangaroling ng tradisyong Pilipino. Ilan sa mga Pinoy na Christmas carol na ito ay may malalim na tatak sa kasaysayan. Noong 1946, sinulat ang Payapang Daigdig ng kompositor at national artist for music na si Felipe Padilla de Leon, na sinamahan ng liriko mula kay Brigido Batumbakal. Ayon sa Filipinas Heritage Library, naging inspirasyon sa pagsulat ng kanta ang pagtatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig. Pero ayon sa anak nito na si Felipe Mendoza de Leon Jr., isinulat ang Payapang Daigdig bilang pagpupugay sa pagkakatatag ng United Nations. Ito ang itinuturing na Pilipinong bersyon ng Silent Night. Si De Leon rin ang nag-compose ng awiting Pasko na naman na nilapatan ng letra ng kapwa national artist na si Levi Celerio. Isa pang sikat na awiting pamasko ang Himig ng Pasko na sinulat ni Serapio Ramos noong dekada 60. Patungkol ang kanta sa malamig na hangi-amihan na nararamdaman lalo na tuwing Disyembre. Paborito namang awitin ng mga nangangaroling ang kantang Ang Pasko ay Sumapit. Ito ay isang Cebuanong kanta na nilikha ni Vicente Rubi at Mariano Vestil noong 1933 at pinamagatang Kasadya ning Taknaa. Si Levi Celerio ang sumulat noong dekada 50 ng Tagalog lyrics na naririnig at nakikilala natin sa kasalukuyan. Noong 1983 naman, sinulat ni national artist Ryan Cayabyab ang Kumukuti-Kutitap para sa musical ni Jose Javier Reyes na pinamagatang Between the Star of Bethlehem. Kalaunay ibinigay ni Cayabyab ang awit na ito sa Singers Foundation na nagpasikat nito simula 1984. Isa pang kantang pamasko na tumatak sa isip at puso ng mga Pilipino sa kasalukuyan ang mga awitin ni Jose Marichan tulad ng Christmas in Our Hearts. Halaw ang himig nito sa tulang Ang Tubig ay Buhay ni Chari Cruz Zarate. Sumikat ang album ni Chan na Christmas in Our Hearts noong 1990 at nakilala bilang best-selling original Filipino music album sa kasaysayan. Sa ngayon, tila nabawasan ang relihiyosong impluensya ng pangangaroling. Imbis na himnong pangsimbahan ay mga sikat na kanta sa radyo na ang inaawit at minsay nilalapatan pa ng sayaw. Sa kabila nito, patuloy na ginugunita ng pangangaroling ang pagdating ng Mesiyas, ang pagkakabuklod-buklod ng pamilya at pamayanan, ang kasaganaan ng kulturang Pilipino, at ang sayang dala ng Pasko. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko para sa PNA Headlines, ako si Bench Bondok. Itinuturing ng marami na ang pagdiriwang ng Pasko ang isa sa pinakamahalagang selebrasyon sa buong mundo. Ang Pasko ay may kaakibat na kakaibang tradisyon na nagbibigay saya sa maraming mga tao. Kung bakit, alamin natin yan sa ulat ni RB Abaracoso. Pag naririnig mo ang salitang Pasko, ano ang una mong naiisip? Mesa de Gallo Belen?
caroling, mga awitang pamasko, Christmas tree, dekorasyon, puto bongbong, Santa Claus, makukulay na ilaw at bagong damit. Marahil pinakaabangan din ng karamihan ang panahon ng Kapaskuhan para magsama-sama ang buong pamilya at pagsaluhan ang mga masasarap na pagkain. May kakaibang karisma ang pagdiriwang ng Pasko. Sa isang iglap, ang mga nalulungkot ay biglang sumasaya, oras na makarinig ng masasayang awiting pamasko. Ito rin ang panahon na ipinagdiriwang ng napakahaba, lalo na dito sa Pilipinas. Tuwing Pasko at magkakasama ang mga pamilya at magkakaibigan. Nagpapalitan din ng regalo na lalong nagpapasaya sa okasyon. Mahalagang okasyon din ang Pasko para sa simbahan at mga nananampalataya, lalo't araw ito ng pagsilang ni Jesus na tagapagligtas. Pero alam nyo ba na ilang mga bansa ang nagdiriwang ng Pasko tuwing January 7 at hindi December 25? Kabilang sa mga bansang ito ay ang Russia, Romania, Ukraine, Belarus, Montenegro, Serbia, at ilang mga tao sa Greece. Sa pagdiriwang ng Pasko sa January 7 ay dahil umano sa sinusunod pa rin sa mga nasabing bansa ang lumang Julian calendar, na late ng 13 araw kumpara sa Gregorian calendar na ginagamit ng simbahan. Ginawa ang Julian calendar sa ilalim ng panukala ni Julius Caesar noong 35 BC na siyang sinusunod noon. Noong 1582 ay ipinakilala ang Gregorian calendar sang-ayon sa panukala ni Latin Pope Gregory ng Rome. Sa Israel, itinuturing umanong normal na araw lamang ang December 25, lalo't 2% lamang ng populasyon doon ang Kristiyano. Ang pinakamalaking populasyon ng mga Kristiyano doon ay matatagpuan sa Nazaret, kung saan lumaki si Jesus. Itinuturing ding public holiday ang December 25 sa Nazaret. Ipinagdiriwang din ang Pasko sa Bethlehem kung saan ipinanganak si Jesus. Matatagpuan ito sa West Bank na nasa teritoryo ng Palestine. 20% lamang ng mga Palestine ang Kristiyano, pero maraming mga Muslim Palestinian ang ipinagmamalaki na pinanganak si Jesus sa loob ng kanilang teritoryo. Pero dahil sa kaguluhang nangyari doon, tahimik na ipinagdiriwang ng mga Kristiyanong pamilya doon ang Pasko para manalangin para sa kapayapaan. Para sa PNA Headlines, ako si RB Abaracoso, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Ano man ang kinakaharap ng bawat isa sa atin, hindi dapat mawala sa puso ng bawat Pilipino ang pagmamahal, pananampalataya at pag-asa. Lagi nating tatandaan na sa anumang hamon ng buhay, laging nandyan ang Panginoong Jesucristo na walang sawa sa paggabay sa ating lahat. Laging ilagay sa ating mga puso ang pagiging bata. Kaya't dito sa Malacanang, pinili ng ating mahal na Pangulong si Ferdinand R. Marcos Jr. na buksan ang Malacanang sa mga bata para makapagsaya at maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko. Mula sa bumubuo ng Philippine News Agency at ng PNA Headlines, ako po si Marita Muahe. Maligayang Pasko sa ating lahat.